Natikman mo na ba ang pagkain kung tawagin ay pansit kilawin? Sikat nga ito sa palengke ng General Trias, Cavite. At ang nagtitinda nga nito, ang Loleng's Canteen. Isang kakaibang pansit, Pansit Mickey, na may kilawing papaya sa ibabaw. Sama-sama nating tunghayan ang kwento nila. Ako po si Helen Hoxon, taga General Trias, Cavite, na meron po kaming small business dito sa palengke ng General Trias na minana po namin sa biyanan ko since 1960. Pinagpatuloy namin po siya na ang kanya pong mga specialty ay kagaya po ng pansit kilawin, pansit lublog, lumpia, at meron din po kaming balinsyana, goto, at lahat po ng klase ng pansit. Sa mga kakanin naman po, meron kaming puto paw, puto cheese, kuchinta, at meron na rin po kaming sapin-sapin. Ang pansit kilawin po ay yung aming kilawin na yun ang original talaga. Papaya siya na galunggong ang kanyang main na sahog. Ginigisa namin mabuti sa suka, ila. Pero dahil sa proseso na dapat lutong-luto. Kaya binabalik-balikan ng aming pansit kilawin. Pinakatapping siya ng pansit. Itinatapping siya sa pansit. Mostly ang kumakain talaga lagi nun, medyo mga may edad na. Yun, mabiling-mabilis siya, binabalik-balikan nila yun. Saka nagpapa-order din kasi kami by bilao-bilao. So, saleable namin yan. Number 1, pansit kilawin, tsaka yung luglog. Balinsyana. Ang aming balinsyana ay parang suma. Original din ang aming proseso. Tinatakluban ng dahon. Kasi yan, lahat, minana lang namin doon sa biyanan ko. So, pinagpatuloy namin yung kanyang na yung kanyang mga customer na dati, siguro mga anak na yun, mga customer pa rin namin ngayon. Mula nung nalaman ko, ang biyanan ko, noted siya doon sa pansit kilawin. Kasi yung iba ang kanilang proseso. Siya original. Ang kanyang pinakapansit ay napakasimple lang. Lang siya, mike, made of mike at saka konting bihon. Ang lahok lang niya ay hipon. Saka hindi siya masyadong marami sahog, kaya yung matatanda talagang gusto niya yon kasi walang baboy. Tapos ang kilawin naman, yung papaya, namin yung pinipigang mabuti. Inaalis mo na yung mga katas, kaya medyo malutong siya. Tapos saka galunggong na lalaki pa nga. May babae, may lalaki. Yun daw ang malasa. Kaya sabihan ko yun talaga minana namin. Talaga galunggong original kasi yung iba gumagamit ng salina. Kaya yung sa amin, original. Talagang medyo maasim. Kasi ang gusto nung iba, talagang nalalasahan nila yung asim. Sa pansit, itatapping siya sa ibabaw. Kumbaga, siya yung pinakakalamansi ng pansit. Yun. Para sa akin, kasi dati nag-uopisina lang ako. Nag-uopisina ako. Pero nung nag-take over na ako dyan kasi namatay na yung biyanan ko, medyo mas okay na pagtapos ko yung mga anak ko, gano'n. Saka nakapagpatayo kami ng pero nung nag-uopisina ako, siyempre iba naman yung nag-uopisina kaysa Kaya medyo okay talaga yung business. Kahit maliit lang siya, basta tinutukan mo siya, medyo on hands ka talaga. Kaya dapat, pag small business lang na ganyan, on hands talaga para nakikita mo yung flow ng mga tao, gano'n, tsaka tinda. Mabili talaga kami pag Sabado at Linggo lalo. Pero minsan, siyempre ganun talaga ang business. Minsan may time na hindi. Obserbasyon ko sa biyanan ko, since sa mga customer niya, kilala siya sa malinis yung pwesto. Malinis talaga siyang magawa, lalo yung goto. Pag niluto niya yung goto, talagang kinakaskas niya yan. Hindi niya basta inano. Saka lahat ng kanyang tinitinda na gusto niya, nasa ayos. Kaya mga customer, kilala pag sinabing kay Nanay Loleng, malinis. Yun. Kaya minimaintain ko yung kalinisan. Siyempre, kung sabog-sabog ka, di ba? Kaya lang minsan, kami nga naka-hairnet bigla, minsan inalis namin. Pero sa tingin ko talaga, ang naging sekreto ng biyanan ko, kalinisan. Malinis siya.
Since 2011 ako nag-take over. Dati nag-opisina ako kasi sa accounting ako eh. Nung namatay siya, nag-take over ako. Doon kami, nakapagpatayo na kami ng bahay. Pero graduating na yung dalawang anak ko. Tapos na sila, isang teacher, isang HR. Tapos nakabili na rin kami ng sasakyan, second hand nga lang. Dahil lang dyan. Dati wala talaga kami bahay. As in, nangungupahan kami. Pero yung lupa, nabili ko, nag-opisina ako. Hindi ko mapatayuan. Ngayon, nung nag-take over ako dyan, patayuan na namin. Pero maliit lang. Pero at least, dahil dyan, marami kami natutulungan, di ba? Mga tao. Kaya, pinuntingin ko na lang kaysa mag-opisina. Sa karamihan ng tinda ng Loleng's Canteen, sila mismo ang gumagawa, partikular na sa pansit at sa kanilang puto. Sinisiguro nga ni Ate Helen na masarap at malasa ang kanyang mga pagkain at talaga nga namang hands-on na tutok siya rito. Basta nagbukas na ang tindahan, sunod-sunod na ang parokyanong kumakain dito. Di na ako makapaghintay, tunghayan natin at samahan si Sakas TV. Tikman na natin mga pagkain na yan. Yun, tikman na natin tong Loleng's Meriendahan since 1960 pa. Ito yung pansit nila. Tapos may kilawing papaya sa taas. Hinahalo yan dyan. Yan yung pampalasa niya. Ito natin. Sarap siya. Masim-masim to, parang atsari nasa ibabaw eh. Tapos nung nasa ilalim, plain lang naman. Sarap. Itong yellow na noodles nila, matabang lang naman siya. Kailangan samahan mo talaga nito para magano yung lasa niya. Paghalo ba? Sabar. Tulmahan yung pansit luglog nila. Ito yung matabang noodles. Ito masarap. Isa dito sa binabalik-balikan dito, double shot. Ang na-enjoy rin ako na sa araw-araw kahit ako 65 na, hindi ko feel na 65 dahil sa araw-araw maraming tao, nalilibang ka. Saka talagang inaano ko siya, mini-maintain ko yung dinatnang ko na ganyan siya, yung proseso niya. Kaya yung mga tao, natutuwa sila sa akin. So, medyo inaayos lang namin yung iba, dinagdagan mo lang ng konting ano. Kasi dati wala siya ng ibang mga pansit, kanton, ganun. So, nilahat na namin. Pero talaga original, pansit itlog, kilawin, malabon, yan. Mga lumpia. Saka goto. Actually, hindi talaga ako cook. So, pinag-aralan ko lang kasi nga nag-uopisina ako eh. Sa kagustuhan kong i-maintain siya, ang talagang marunong magluto, mister ko. Siya yung anak biyan ako manugang na. Pero pinagpursigihan ko siyang matutunan dahil ang isip ko, matututunan mo rin yan. So, hindi lang man lahat, pero lahat siya naluluto ko. Dahil nga, naging inspirasyon ko yung biyanan ko na sa anong tanda niya na, ano pa lang siya, mga 20 plus, kasi nabalo siya yan ang business niya, yan ang binuhay niya sa pamilya niya. Single parent na lang siya. Sa isip ko, kung nakaya ng biyanan ko, kakayanin ko rin, di ba? Kasi nga, nag-uopisina ako, ganun ang ano. Sabi niya sa akin, hindi habang panahon, nag-uopisina ka. So, tinake note ko lahat. Para sabi niya, pag dumating yung time na ayaw mo na mag-opisina, kaya mo gawin. Yun ang hindi ko malilimutan. Tinake note ko lahat ang kanyang mga ingredients. Kaya siya, tinatawag namin ang Loleng's Legacy.
Loling ang biyanan ko eh. So, yung anak kong manlalaki, nag-aral HRM. So, siya naman ang mag-take over. Wala lang siya eh, pero inano rin niya. Kaya ang kanya, Loling's Legacy. Kasi tumatanggap din kami ng order by bilao-bilao at saka yung mga repack. May page, Loling's Legacy. Di ko lang, kasi hindi ako masyado yung dalawang anak ko silang nag-ano. Ang exact location po namin ay matatagpuan dito sa D32, General Trias Public Market. Ano to eh, Barangay Sampalucan, General Trias, Cavite. Install namin ay D32. Kaya po kami ay lubos na nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa amin, tumatangkilik. Kagaya nga po ng nasabi ko, since 1960, ang biyanan po ang nagsimula. So, yung mga anak niya, mga apo, na sumusuporta pa rin hanggang sa ngayon, nagpapasalamat po kami ng lubos at sa iba pang lalong na tumatangkilik sa ngayon. Kung yung gusto niyo pong matikman ang aming mga niluluto rito, ang aming pong merienda, ano po kami, puntahan niyo lang po kami dito sa D32 General Trias Public Market. Sa mga mamamalengke po sa General Trias Public Market, try niyo po ang aming specialty na pansit kilawin na binabalik-balikan po talaga ng mga customer, lalo't mga may edad-edad na konti.